Elementary School at ngayon ay isa na ring batikang guro sa Senior High School sa De La Salle University, Lipa, Batangas. Pasalubungan po natin ang mainit na pagtanggap si Sir Arnel Torres Manalo. Magandang hapon po sa inyong lahat. A little bit nervous because the introductions ay napakabigat. Ang sinundan kong mensahe kay ma'am ay napakaganda. So I will try my best to deliver a message, ano po, in inspiring our graduates. Okay? To our district supervisor, sir, and Sisa, our principal, Ma'am Lene Binilya, sa lahat ng mga guro na nandito ngayon, magulang, graduates, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Okay? I would like to start my short story when I was young. Okay? A kid like you. Okay? I was here, playing around, and my dream is uncertain. Maaaring hindi po kayo maniniwala. Medyo kinakabahan ako, and this is the reality. Ang una kong pangarap ay makakain ng 3 beses sa isang araw. Because of the poverty that we had, yung kakainin namin sa ngayong araw na to ay hahanapin pa. At yung kinakain namin sa gabi, kasama sa umaga, kung ano yung natira, paghahati-hatian namin. Whether kanin or saging, ang mahalaga ay may laman ng tiyan bago pumasok sa paaralan. Dagdag pa, mahirap pumasok sa paaralan na kumakalam ang sikmura. Alam po natin lahat yan. Minsan, may mga pagkakataon na pumapasok ang ating learners na hindi talaga kumakain. Dala ng kahirapan noong mga nagdaang panahon. Wala tayong sapat na resources, wala tayong sapat na pagkakakitaan, at ang ating mga magulang ay nakadepende sa hanap buhay, sa palayan, sa palaisdaan. Agrikultura po ang unang-unang itinabubuhay. May-share ko po ito sa inyong mga mag-aaral dahil kayo'y isa sa mapalad na sa ngayon ay nai-enjoy nyo ang buhay mag-aaral. We were students, we were learners before, but the means of living, the way we live, yung inyong pamamaraan ng pagpasok ngayon, hatid sundo, yan po ay hindi namin naranasan. Hindi naging madali ang daan tungo sa pag-aaral. Pagkatapos ng elementarya, tumigil po ako ng 1 taon upang magbigay daan sa aking nakatatandang kapatid. Kasama po ang kakambal ko sa tumigil sa pag-aaral dahil yun ang tawag ng pagkakataon. Sinubok ang tatag sa murang edad. Sa edad na 13, nawalay sa magulang upang magtrabaho, nag-ipon ng konting pera para may pang matrikula. Mahaba ang paglalakbay, pero alam natin na may patutunguhan. After po ng high school, ako po ay tumigil uli ng 3 years. Yung mga kasabay ko, ang nanay ko tuwing enrollment, hindi siya pumapayag na may titigil sa amin. Nangungutang ng kwaderno, papel, lapis, ballpen sa bayan, lahat ng magbibigay ng pagkakataon upang kami ay makapasok sa pag-aaral dito sa Nag-Iba Elementary School. Ang building po natin ay hindi pa ganyan. Kayo po ay testigong buhay kung ano ang ating building noon. Ganyan kasigasig ang magulang ko na ipursu na sabihin sa amin na anak, mag-aral kayo, hindi namin kaya magpaaral ng high school. Pero kung merong tutulong, tanggapin nyo.
Hindi ako nasa harap ninyo ngayon dahil ako'y mayaman. Nandito ako para ibahagi sa inyo na may paraan tayo para magtagumpay. At bilang payo, huwag kayong mamili ng paaralan, pribado man o pampubliko, kung ito ang magbibigay ng oportunidad para sa inyo, para kayo ay makatapos. Ang mahalaga, kayo ay iginagapang ng inyong mga magulang upang ihanda ang inyong kinabukasan. Kayo bilang susunod na leader, modelo ng ating bayan, huwag ninyong madaliin ang pag-unlad ng buhay. May tamang panahon para diyan. Kung nakikita nyo, halimbawa ako na naglalakad diyan, akala nyo ay napakasarap na ng buhay, katulad ng ating mga guro. Kung kami po ay mayaman, hindi na po kami magtuturo. Kung kami po ay maraming pera, yung pangangailangan ng estudyante, kami na ang sasagot. Yun po ang katotohanan. Wala pong yumayaman sa pagiging guro. Ito po ay misyon na aming niyakap. Maaaring sa lahat ng aking trabaho, pagiging guro ang isa sa pinakamahal ko. Strive for a big dream based on your intellectual capacity so that in the future your parents will be very proud of you. The road to achieve triumph is very challenging, but their rewards is so fulfilling. So, choose the hard ways because at the end, great reward is awaiting. Be a good citizen of our country. Contribute for the betterment of our society. Tulad ninyo, or tulad nila bilang guro, na nasa harapan ninyo ngayon, achievement namin ang makita kayong tagumpay at masayang namumuhay. Bilang representative po ngayon ng aming batch 93 with Ma'am Joy, nandito po siya ngayon, kasibong buhay. Ang aming paraan ng pagpasok dito sa paaralan ay hindi nyo makikita ng karangyaan. Walang cellphone, walang sasakyan ng college nung ako'y graduate ng college. So, sa high school, kami po ng mga kahenerasyon ko, kalimitan dito sa Nagiba ay pumapasok hanggang bayan, lakad. I don't know if you will visualize na kayong mga bata ay maglalakad up to Agma Municipal Nauhan Academy. Ganyan po ang aming henerasyon. Hindi dahil sa kami ay nag-exercise, ang katotohanan po ay wala kaming pera. Hindi sapat ang aming baon para makapagsakay ng jeep and tricycle. Nang makatapos ako ng high school, panibagong pagsubok. Walang may gusto, pero ito ang tawag ng pagkakataon. 3 taon na ito sa pag-aaral. Marami sa kabatch ko ay tuloy-tuloy. Pinasok ko ang lahat ng uri ng trabaho, basta legal. Mechanic, helper mechanic, construction, pintor, driver, at marami pa pong iba. So sa 3 taon pong yun, may naipon na pera, pero hindi sapat para pang matrikula. Salamat sa poster, kung natatandaan po ninyo, yun ay nagbigay ng tulong. Si Ma'am Sharon ay isa sa taga-check ng aking letter sa kaposter ko sa ibang bansa. I hope you remember that. Okay? Bakit ko ibinabahagi ito? Dahil ang panahon ay walang pagtigil sa pagbibigay ng ikabubuhay sa pinakamahirap na pagkakataon. Hindi ako namili ng trabaho habang hinahanap ko ang pagkakataon na makapag-aral muli. May konting naipon sa loob ng 3 taon pero hindi sapat na pang-tuition. I need a proper motivation and dedication to achieve my dreams. And after several years of being worker, laborer, engaging in a blue-collar job, I found home where I continue my college studies. Pinakang source of income po ay yung palayan. Pag Sabado at Linggo, hindi ko po iniisip ang paglalaro. Ang iniisip ko saan ako magkakaroon ng pera para makapagpaupa, paggagamas, pagbubunot, pamimitas ng kalamansi, at hanggang gutad kung kinakailangan.
I am very thankful and to Hipan family. Okay? Sila po ay mabuting kaibigan ng aming pamilya. Ang inyo pong kalamansian ay hindi nakalibre nung ako'y musmos at maraming pangangailangan. And that's true. Pwedeng nakikita nyo kung may maayos na bihis, pero yun po, yung pinagdaanan namin lahat, wala pong taga ng ibang super yaman. Lahat po tayo ay nakalapat sa lupa ang talampakan. Kaya po tayo nagkikita-kita sa mga ganitong gathering. And I hope my dear graduate students, okay, and learners, dream something big. But you have to accept the challenge. Okay, very challenging. Hindi ko na inisip na makatapos ng pag-aaral sa hirap ng buhay. Isang taon after grade 6, 3 years after high school, after college, hindi mo malaman kung magtutuition ka next semester. Maraming beses na po akong inisip ang pagtigil that time dahil wala nang pantustos. But with the help of God and to the people around us, okay, with a good heart, natupad po ang aking pangarap. As I complete my speech, my dear students, learners, there are 3 things that I want you to inculcate in your mind. To you, for you being a good child of your parents. Number 1, maging mabuting anak. That's number 1. Hindi tayo magiging maligaya saan man tayo makarating kung ang mga magulang natin ay hindi natin babalikan. Number 2, mapagpakumbaba. Mauna kang bumati sa nakakasalubong mo kung hindi ka niya kayang tingnan. Makakatapos kayo in the future, huwag niyong kakalimutan ang Nagiba Elementary School. Panghuli, huwag niyong alisin sa buhay niyo ang pananalig sa Diyos. Yun pong tatlong yun, the main ingredients para magkaroon tayo ng buhay na matiwasay. Bago ko po ibigay muli ang mikropono, gusto ko pong pasalamatan ng mga naging guro ko, wala man sila o nandito ngayon. Grade 1, Madam Suleto. Grade 2, Madam Penny Makutong. Grade 3, the late Madam Yayang. Grade 4, Madam Mila, late Madam Mila. Grade 5, Madam Valenton. Grade 6, Madam Percy. And ang substitute namin noon si Madam Sharon. And our principal was Sir Hipan. So marami pong salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. And I hope I gave you a little inspiration for you to fulfill your dreams that your parents, I believe, you will support you all the way. Magandang hapon po sa inyong lahat.